Kumusta mga kaibigan, mga paborito kong mangingisda? Welcome back sa channel. Ako ang inyong fishing buddy at taga-analisa ng panahon. At nandito ako para ibigay ang pinaka-up-to-date na forecast para sa pangingisda, lalo na para sa ika-22 ng Enero, 2026. Ngayon mga kaibigan, mayroon tayong espesyal na araw sa harap natin. Bakit ko nasabi? Dahil sa kabila ng bahagyang pag-ulan, inaasahan nating mananatiling mainit ang tubig at ang buwan ay nasa isang yugto na maaaring magdala ng sorpresa sa ating mga huling. Kaya, tara na't alamin kung ano ang hatid ng araw na ito sa atin. Prognose, ayon sa uri at taktika. Para sa araw na ito, pumili tayo ng tatlong sikat na uri ng isda na malamang na aktibo sa ating mga tubig. 1. Lapu-lapu, grouper, at maya-maya, red snapper. Saan hahanapin? Sa araw na ito, mga kaibigan, dahil sa mainit na temperatura ng tubig na nasa halos 27 hanggang 28 degrees Celsius, ang mga lapu-lapu at maya-maya ay mas magiging aktibo sa mga bahurang mababaw at sa mga gilid ng mga istruktura tulad ng mga malalaking bato at pinagbaunan. Hanapin din sila malapit sa mga bakawan kung saan mayroong sapat na pagkain at taguan. Bakit? Kasi sa ganitong temperatura, masigla ang metabolism ng isda, kaya mas maghahanap sila ng makakain. Ano ang gamitin? Gumamit ng light to medium tackle. Para sa pain, ang live shrimp or maliliit na isda ay napakabisa. Kung artificial baits, subukan ang soft plastics na may jig heads na tumutulad sa galaw ng hipon o maliliit na isda. Ang slow retrieve na may kaunting twitching ay madalas na gumagana. Isa pang munting payo, subukan sa mga lugar na may 2 hanggang 5 metrong lalim, lalo na sa mga gilid ng reef. Ikalawa, talakitok, trevally. Saan hahanapin? Ang talakitok ay kilala sa pagiging agresibo, lalo na kapag mainit ang panahon. Dahil sa temperatura ng tubig at sa bahagyang pag-ulan na inaasahan, malamang na makikita sila sa mga bibig ng ilog, sa mga port area, o sa mga breakwater kung saan mayroong agos at maraming maliliit na isda. Ang mga sikat na fishing grounds para sa talakitok sa Pilipinas ay sa Siargao at Davao. Ngunit ang mga coastal areas na may malakas na current ay magandang subukan. Ano ang gamitin? Spinning gear na may lakas na 20 hanggang 30 pounds ang kailangan. Para sa lures, ang topwater poppers or stick baits ay epektibo lalo na sa umaga at hapon. Kung walang action sa ibabaw, subukan ng metal jigs na may mabilis na retrieve. Tandaan, agresibo ang talakitok, kaya huwag matakot na maging agresibo din sa pag-retire ng iyong pain. 3. Bangus, milkfish, at tilapia. Saan hahanapin? Para sa mga mahilig sa freshwater or brackish water, ang bangus at tilapia ay laging good target. Dahil sa bahagyang pag-ulan at mainit na panahon, ang mga ito ay magiging aktibo sa mga fish ponds, lawa at mga ilog na may mabagal na agos. Ang mga gilid ng kawayan o damuhan ay paboritong taguan at kainan nila. Ang Laguna de Bay ay isang popular na lugar para sa freshwater species. Ano ang gamitin? Light tackle na may float or bottom fishing rig. Para sa bangus, ang lumot o soft dough baits ay mabisang pain. Sa tilapia naman, ang earthworms, chicken intestines, or kahit tinapay ay epektibo. Subukan sa mga lugar na may 1 hanggang 3 metrong lalim. Ang paghahanap sa mga bahagi ng tubig na may mas maraming halaman ay madalas na magandang diskarte. Analysis ng kondisyon. Panahon. Para sa ika-22 ng Enero, 2026,
Inaasahan nating ang temperatura ng hangin ay mula 22 hanggang 30 degrees Celsius. Posible ang bahagyang pag-ulan na mayroong 35% na tsansa. Ang direksyon ng hangin ay hindi masyadong malakas, nasa 10 hanggang 15 kilometro kada oras, 10 hanggang 15 kilometro bawat oras. Ang ganitong pag-ulan ay maaaring magpabago-bago ng kaunti sa atmospheric pressure na kung minsan ay nagdudulot ng bahagyang pagiging finicky ng isda, ngunit sa pangkalahatan, hindi ito sapat upang masira ang buong araw ng pangingisda. Temperatura ng tubig. Ang pinakamagandang balita ay ang temperatura ng tubig. Ito ay mananatiling mainit at komportable na sa average na 27 hanggang 28 degrees Celsius. 27 hanggang 28 degrees Celsius sa maraming coastal area. Sa ganitong temperatura, ang mga tropical fish ay nasa kanilang pinakaaktibong estado. Mas mabilis ang kanilang paghahanap ng pagkain at masigla ang kanilang galaw, kaya magandang oportunidad ito para sa atin. Pasinang buwan. Sa ika-22 ng Enero, nasa yugto tayo ng bagong sibol na buwan, waxing crescent. Ang ibabaw ng buwan ay 14 hanggang 16%, 14 hanggang 16% na ang liwanag. Ang buwan ay 4 na araw gulang mula sa huling new moon. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang yugto ng bagong sibol na buwan, kung saan unti-unting lumalaki ang liwanag, ay madalas na nagdudulot ng pagtaas ng aktibidad ng isda. Sinasabing mas naghahanap sila ng pagkain habang lumalaki ang liwanag ng buwan. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang mga isda sa Pilipinas ay inaasahang magiging aktibo. Ang mainit na temperatura ng tubig ay nagpapanatili sa kanila na masigla, at kahit ang bahagyang pag-ulan ay maaaring magdala ng pagkain sa tubig na nagdudulot ng feeding frenzy. Ang mga predatory species tulad ng talakitok ay masigla, habang ang mga reef fish tulad ng lapu-lapu at maya-maya ay makikita sa kanilang karaniwang lugar. Pagsisiyam ng kumbagan. Batay sa lahat ng datos na ito, ang aking forecast para sa pangingisda sa ika-22 ng Enero, 2026 ay maganda hanggang katamtaman. Bakit? Dahil sa mainit at paborabling temperatura ng tubig na nagpapataas sa aktibidad ng isda. Bagamat may tsansa ng bahagyang pag-ulan at magbabago-bago ang pressure, hindi ito inaasahang makakaapekto ng husto sa pangingisda. Ang lumalaking buwan ay isa ring magandang indikasyon para sa aktibidad ng isda. Asahan ang magandang huli sa mga reef, estuarine at coastal areas. Kailangan lang nating maging handa sa anumang pabago-bagong panahon at maging maingat sa pagpili ng pain at lokasyon. Pagtatapos, ayan mga kaibigan, sana ay marami kayong natutunan sa forecast natin ngayong araw. Huwag nating kalimutan ang ating responsibilidad sa kalikasan, catch and release kung maaari, at laging maging ligtas sa dagat. Naway magkaroon kayo ng matagumpay na pangingisda. Ni isang buntot, ni isang kaliskis. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakakuha kayo ng mga kapaki-pakinabang na tips, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating fishing adventures at forecasts. Ano ang mga plano ninyo para sa araw na ito? Saan kayo magpapalipas ng oras sa pangingisda? Ibahagi ang inyong mga obserbasyon at mga diskarte sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento.